Naglaho na ang mga matuwid sa lupa. Maraming nanganganak. Parami ang tao. Pero nawawala ang mga matuwid sa lupa. Sabi sa Mika 7:7, unang patuloy, hanggang 5, sa aba ko, sapagkat ako'y gaya ng kanilang pisanin ng mga bunga sa tag-init, gaya ng mga namumulot ng upa sa ubasan. Walang kumpol na makain. Ako'y nananabik sa unang bunga ng igos. Nananabik, yung walang masultiman. Yung unang bunga ay wala, yung napakasarap. Bakit? Sa Diyos, ang mabuting tao ay namatay sa lupa. Dahil mayroon itong Job na taong matuwid at sakdal, natatakot na gumawa ng masama, ay wala na si Job. Wala na si Daniel na hindi nasumpuhan ng anumang mga pagkukulang na wala na. Dati sila'y nakasabog kahit madalang. Makikita mo sa daigdig yung sabi ko, wala na. Silang lahat ay nagsisibakay upang magbubog ng dugo. Hinuhuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamagitan ng sito. Dadayain yung kanyang kapwa. Tres, ang kanilang kamay ay nangas sa kasamaan upang sikapin isagawa. Ang prinsipe ay humihingi. Pinto ang puso ng prinsipe. Nahingi, hindi nahiya. At ang hukom ay maagap sa sulungon. Paano yan kung ang hukom ay nasusulan? Kawawa naman yung mga biktima. Ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang hangad ng kanilang kaluluwa. Ang dating dakila niya, profesor, kung ano-ano, makigitig. Ay, bakit mo ito eh? Masama ang naiisip sa kapwa. 4. Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid ay masama kaysa isang bakod na tinikan. Mga damo, mga kahoy na matitinik, mga bakod na matitinik. Ang araw na inihula sa iyo ng mga bantay sa bagay ang araw ng pagdalaw sa iyo dumarating. Ngayon na natitigilan sila. Ito masakap sino. Huwag kayong magtiwala sa kapitbahay. Yung pamasin ng magandang kakintuhan eh. Kasi lang na lang. Huwag na lang mga kapitbahay. Kung mga kapitbahay kayo, huwag kang magtitiwala. Huwag kayo magtiwala sa inyong kaibigan. Ay, ito yung pamasin ng dapat paksabihan ng problema. Ay, kung ka, mamalari kayo nasa channel 2 na, nasa channel 7 na. Ibubuyag-yag ka na, ipitismis ka na. Ingatan mo ang mga pinto ng inyong bibig sa kanya na humihinga sa inyong sisirapupunan, yung asawang anak. Naku, ipapahama ka. Yan, kaya nawala ang mga matuwid sa lupa. Ang tawag yan ng yung korupsyon, yan ay pinugino. Kitang-kita, halatang-halata sa buong mundo. Dati ang Pilipinas ay pangalawa, palagay ko ngayon ay number 1 tayong pinag-uusapan. Yung ibang nalalait yung ating mga kababayan sa ibang bansa dahil sa nasa headline tayo ngayon araw-araw. Panahon natin na pag-usapan ng ibang mga tao. Ng iyo mga kapatid, itong korupsyon ay napakalalim. Nagsimula yan sa pamilya. Yung tatay at nanay hindi nagsasabi ng totoo, biro lang. Binibiro yung mga anak.
ay yung mga anak naman, gaganti, mag-video games. Balang araw, tutuhanin na, hindi na biro. Yung tatay, kailangan ng sweldo, ay yung inuugit, yung binibili, ay lampas sa sweldo. Alam niyo ng anak, na yung magulang, ay may mga hukus-pukus na ginagawa, may mga illegal na ginagawa. Alam niya. At ito naman, mga anak, nagbibigay sa magulang, tinatanggap ng mga magulang na alam na hindi na matuwid yung pinanggalingan nito. Tumatanggap yung magulang, tumatanggap ng sweldo yung asawa, na ang laki ay imposibleng itahin sa legal na paraan. At sapagkat ito ay lumalaki, lalaki rin ang pangangailangan ng mga anak. Dati-dati ba, bibigyan mo ng 20 pesos yan. Ay alam ng anak na maraming pera, 500 araw-araw. Ay alam ng anak na marami pa 1,000 araw-araw. Pag iba na kaibigan na ilibre. 2,000 araw-araw, 3,000 araw-araw. Hanggang kalahating milyon isang kain. Kulang-kulang na 1 milyon. Dahil yung mga pera na hindi pa rin pinaghirapan, madali yung gastusin, mga kapatid, sa hindi pinaghirapan. Yung mga anak, kung bibigyan niya, may trabaho, at kasi tagahugas ng plato. Para may bago sa school, ay sila yung magwawalis, maglilinis ang bahay. Tutulong sa pagluluto. Kapag hindi, madali lamang bastos ng kwarta na hindi pinaghirapan. Dapat ay maliit pa ang bata, tinuturuan ng magtrabaho ng mga magulang. Huwag yung lagi na kahit sa operate. Pag yung bata ay walang trabaho, wala siyang operate. Kinakailangan na siya may kayong matapos na gawain at bibigyan mo siya ng 50 pesos at 5 piso ay okay para makalapit sa dito na meron siyang hanap buhay. Hindi tayo tinatanggapan ng Panginoon ng handog at ikapo na hindi natin pinaghanap buhayan. Tatanda natin mga kapatid, maging mga anak, dapat magtrabaho para may ibigay ng ikapo at handog sa Panginoon. Ayun kami mga bata. Pag mag-i-eleksyonan, noong mga 1970, akal na no? 1970. Sabi ng aking tatay, Totoy, punta doon kay tiyo mo. At yun niya ay nasa bahay na ngayon. Yung papupunta mo sa bahay niya, nasa bahay niya yung politiko. Pagdating ko na rin, sabi ng aking tiyo, ano Totoy? Ay, nakalaan ko. Ay, paparingay pa rin. Niyo! Ito niya ay anak ko, malaking pamilya. Pero may naabot ko ng 200. Ay, yung panahon nila ay 2.5 ang pandesal. Pero kung mga kapatid yan, ayun, hindi pa naman natin alam yun. Eh, pangkarniwan niya. Pangkarniwan. Sabi ng isang nag-interview doon sa isang niya, ako mismo nagtanong. Niya, magkano ang gagastusin para manalo? Sa ganito ang niyang bayan, ito yung kanilin. Pag wala pa ang niyang 30 million ay magtatakot, hindi ba niya mananalo? Mayroong barangay, pag walang 2 to 5 million, magkantatakbo ka. Naku, talagang kahabag-habag ang maabutin mo pag wala kang pera. Pero yung mga kapatid, yung mga politiko, yan yung ating tinginan kung ano ang puso ng pamayanan. Sapagkat yung mga politiko, yan ay mga produkto ng bayan, produkto ng kultura, maging tama o mali.
Kaya yan, sila yung napag-uusapan sa TV, pero sa totoo lang, may mga nasa likuran na nagtulak bakit sila naging gayon. Hindi lamang yung mga kasama sa politika. Marahil yung tatay, marahil yung nanay, marahil yung kapitbahay. Nagtulak para sa'yo maging masakit. At hindi magkasya sa sweldo. Pero mo iba, pag ikaw ay maging politiko, may hihingi sa iyo ng basketball court. Ganun ang laki niyan. Ay pag hindi ka nagbigay, bibigyan ng kalaban mo. Kung yan ang humingi kabataan, hindi mo nabuto yun. Dahil pinalampas mo. Pati kabaho, hingi sa politiko. Pati mga pangkati, lahat. Mula panganganak hanggang kamatayan ay hihingin sa politiko. Alam mo ba rin ang sahod niya? Kaya yung politiko, kung bakit ang kaparagutan, mga bayarin sa ospital, mga tuwisyon ng anak, mga namatayan, mga may sakit, yan ay hinihingi sa politiko. At pag ang politiko ay hindi nagbigay, masama ang tingin ng tao. Yung mga politikong yan, sinusulan natin. Itinulak natin. Hindi naman lahat. Pero sila ay product ng korupsyon ng lipunan. Mga kapatid. Hindi sila magiging ganyan kung hindi natin pinayagan. Unti-unti natin pinapayagan hanggang luwala. May mga fixer. Kukuha ka na lisensya, ay hindi na matakal, magbabayad ka lang. Isa natin manggagaway ba, dapat ispino sa isang mula. Ay magkasama sila ng isang kapatid, mamaniwag ng isang kapatid. Pagdating sa kulay, sabi ng manggagaway, brother, sabi na yung lisensya. Tinignan ng brother, ay, professional pala ito gusto. Ang pala niya eh. Professional? Ay, hala niya. Ikaw muna magmaniho ay atat na atat. At may lisensya na professional ay hindi pa nakakahawak at atat na atat yung sa mga baguhan ay atat na atat. Binigay. Binahiho. Siya lang ang nagdala. Nako, hindi pa nalalayuan ay nag-agawan sa Manubila at ihuhulog sa bangit. Ay kung hindi naman nag-aaral ng pagmamaniho yun, nagbayad ng lisensya ng tawag fixer. Inagaw ng may-ari ng jet, ang Manubila, ay mga mahuhulog sa bangin kung hindi ibinangga sa santol. Pagbangga sa santol, yung unahang jet, yung nasa likuran ay halos napilay. Yung dalawa sa unahan ay hindi makaalis, iyak na sa sakit. Sabi nung panay, siya. Sabi nung nagpakita ng lisensya, at dinalaan ng paghatian, ang magagastos sa pagre-repair. Dito mo pati yung may-ari, magre-repair gawa kung fixer na yun. Yung namang fixer na yun, hindi yung tatagal pag walang manunursyon. Kaya, sa mga kulay may fixer, dahil mayroong ng bubuyo sa korupsyon. Kaya yung fixer na yun ay product ng korupsyon ng puso ng tao sa kanilang bayan, sa kanilang barangay. At pag magkahulihan, ang nabibilanggo ay yung fixer. Hindi kaya magmamadali ay magpipina ng gayong malaki, magsusugod ay siya narimidyohan. 1 milyon na lamang sa halip na 20 milyon ang naibigay. Kundi kaya marami ang nakuha, naging kahit matanggal yung gumawa kahit sa mag-resign na, ay sapat ng mabuhay, may puhunan na. Ganyan katindi mga kapatid. Ako'y nakarinig ng mga nag-uusap ay yung pala ay malaki ang kanilang
malaki ang nakuha kung kapag tayo ng ganyang mga business, ay magkakabuti nga na bilyon ilang bilyon, ilang daang bilyon. Ay ang sabi nung balay, pagka niya dumating hanggang sa akin ang aking investigasyon, isasauri ko niya yung aking nakaparte. At ako niya will witness para sa halip na mabulok sa bilangguan, yung mga 10 taon na lamang nakabilanggo. At yun naman mga ganyan, mga kurap, ang dali na maghingan ng tulong. Ang daling hingan ng mga donasyon. Kaya yung mga yan may dahilan na ipagpatuloy yung korupsyon. Dahil ang katuwiran nila, pa yan. Kung hindi ako naging ganito, ay yung mga tao yun, sino tutulong no? Bagaman ito'y malian niya, itong aking ginagawa, kung hindi ko ginawa, paano yung mga tao yan? Ayan nga. May naging abogado na. May naging doktor na. Ganun kaya. Kung hindi ko ito ginawa, ay dami-dami na ako. Kaya yun, ay itutuloy yung patitindi pa sa na balita na matulungin. Ay maraming natutulungan. At ang mga tao sa ayon sa survey, bagaman yung kandidato nila ay kurang, ibubuto pa rin nila dahil maraming natutulungan. Dahil yung kandidato yun ay product ng korupsyon ng kanilang bayan. Siya lang yung lumitaw, siya lang yung namuna. Pero sa likuran niya, ay maraming nagtulak para siya ay maging ganyan, mga kapatid. At ito, yun ay nanakawin yung para sa marami para bigyan ng pabor ang kakaunti yung kanilang circle. Yung kanilang team ang magtatamasa at yung karamihan ay magdurusa sapagkat yung para sa lahat ay naging para sa ilan. Yan ang matindi mga kapatid. Ngayon, nagigimbal tayo dahil sa flood control. Mga kapatid, ang flood control ay isa lamang ahensya. Napakalawak pa yan na kung ating susunsunin at ibibilang ko ay kinakailangan pagtayo ng malalaking bilangguan kung saan ilalagay yan. At yan ay yung iba, malilimutan na lamang. Kaya uso-uso ngayon yung magturo ka para makapili yung panahon ng gira. Ay yung mga hapon ay yung tinatampangan. Kaya ang ginawa ng hapon, pumili. Nang pipili, nababawian nila. Lalakyan nila ang ugat sa loob sa mukha. Tapos ay papipilahin yung mga sa barangay sa bayan. Pag walang papili, yung may saklob sa ulo, ang babayulitahin patay. Hindi lang gagawin yung lalakad siya. Magturo ka ng 10. Sabi mo kapili, bayulita. Saksak. Magkakasaksak na. Kung sinong ituro, makapili, ay wala din yung tunay na hinahanap. Yung makapili, umimbinto. Para iligtas yung buhay niya, umimbinto ng 10 na papatayin para hindi siya mapatay. Ang tawag doon ng giray, makapili. Wala kang kasalanan, napili kang mamatay. Dahil ikaw yung naituro. At yan ang record nila, yan ang yan, panahon ng ako, yan ang hindi makapili. Marami niyang naipapataya na walang kasalanan. Yan. Yun ang yan, tunay na kamag-anak, yung tunay na salarin, hindi may turo yan kasi pag pinsan niya, ay ang naituro niya kahanggang yan. Makapili. Korupsyon, yung korupsyon ay napakatagal na tugtugin. Naku, wala pang balpasaran kung simula ng magkasalang tao. Sa Henesis 6, yung daw isip ng tao ay sumama na lamang parati. Yung kanilang imahinasyon ay pasama ng pasama. Kaya yun ang nangyari. Paano yung dirty money? Kaya
sa Virginia, USA. May isang tao na nanalo sa lottery ng $20 million. Magbibigay mga kapatid. At sa tuwa niya, pumunta siya sa Salvation Army, isang religious organization, na nagdudonate siya ng 2 million. Ay, ang ginawa nung inimbestiga siya. Paano siya nagkaroon ng 2 milyon na idudonate? Anong hanap buhay na? Ay, pinagtakat niya na siya tuwa nanalo sa lottery. Sa pasugalan. Ay nag-meeting yung Salvation Army, tinanggihan yung kanyang donasyon na $2 milyon. Dahilan ang katwiran yung organisasyon. Dirty money. Maruming salapit. Maruming pera. Ay sa padal kasulatan itong prostitute, kapag siya'y mag-iika po ay hindi tatanggapin. Sapagkat maruming pera. Pag yung dealer ay magkakandog at mag-iika po ay tatanggihan. Kung hindi mo magnanakaw, tatanggihan sa bagay ito ay nakuha sa masamang paraan. Dirty money. Alam niyo ba, bilang church ay dapat tayong mag-iingat. Ito yung ba? Huwag tayong manghihingi ng mga donasyon sa politiko. Kung may kandidato diyang dadaan at ipagagawa yung bubong, ay ating tatanggihan ng mga kapatid. Sapagkat, ano yan, hindi naman mayaman lang eh. Ano magpapagawa nito? Ang sweldo lamang niya pag manalo gayon lang, ay saan niya kukuhain yan? Tatanggihan natin. Aba, sa mga solicitation sa chat, lilibutin yung mga politiko. Hanggang state chairman ay kakaroon. Kaya naman, ay babawi yan. Pagkali naman babawi yan. Yung iba inutang sa konstituhan, sa isang lugar kung saan ako, pastor noon ako binata ka. Ay, may dumating na ay ipagagawa niya itong ating kalsada sa barangay. Nalaman ng mayor, pinatawag yung kapitan. Nalaman siya. Ang sabi ng gobyerno, ano gusto niya? Pera o project? Ay, pera daw. Ay, yung hati-hati. Ay, di ubos. Aba, ako nakakita ng ba? Parang 100 barangay ang ipasisiminto. Yung siminto naman, tigbukan naman, 50 pa lang. Yung pantaron ay hirap ng karabang dumaan. Yung mga bukala lang ng pinasiminto. Halos lahat ang barangay ay simentado. Puro bukala lang, puro pabilabang ng highway. Pero kung hindi mga kapatid na. At yung bibidyohan din, ay yung bibidyohan ay yung biwan. Yung biwan. Iduduksok yung bukala rin ng kabilang barangay, kaya habang-haba din ng video. Kaya pag yung tinawa mo, mahaba ka na barangay ko dito eh. Okay, yan, tapos na. Complete. Puro bukala. Eh bakit ganyan? Wala tayo magagawa. Walang matuwid sa lupa. Walang taong matuwid sa lupa. Naglaho na ang mga matuwid sa lupa. Kaya natin ginagawa na kami. Dirty money. Huwag natin gagamitin yung mga yan para makatulong sa pagpapagawa ng simbahan. May dahilan na yung mga yan. Kung ako hindi gumawa ng mga aking kawawa yung mga sabatista, kung hindi ko nabigyan ng pera, ay sa lakas ng ulan na rin. Yung mga yun ay pasang-pasang. Maigi na lang at naisip ko ito. May dahilan sa iyong kanyang mali. Parang naging tama na sapagkat suportado ng mga taong simbahan. Yung kanyang ginawa. Ipinanalangin pa. At pagkatapos ang panalangin ng pastor, si Derinet nagbigay 10,000. Pinanalangin pa, doon ko rin yung 10,000. Kaya kayo panalangin ng Panginoon.
Manalo sana ito kami ko na ito. Dapat siya pagbubuto na ito ang mag-isip ng mga kababayan namin para siyang manguna. Sa ganda ng panalangin ay dukot ulit. Naitalangin niya yung mga banal na tao yan. Dinalangin ka. May dahilan na siya sapagkat idinalangin siya ng mga tao sa simbahan, ng mga leader ng iglesia. Kaya yan, pagkakuan, mag-uusap yung mga leader ng iglesia, sinong ibubuto natin, yung mga relihiyon, magpupulong yan. Sinong senador, sinong congressman, sinong mayor ang ating nilalagay. Pinag-uusapan na. Wala pang performances. Wala pang tiyak na magagawa na maganda. Binasbasa na. Idinalangin na. At malakas ang loob niya pa. Ay kung hindi gusto ng Diyos, dati manalo ay bakit ako'y nanalo? Idinalangin naman. Ay ako'y nanalo, hindi ko gusto ng Diyos. Kung ito man aking ginagawa ay mali, marami ko namang natulungan. Bawit naman ang Panginoon. Sa mali kong nagawa, marami ko rin tama na nagawa. Yan mga kapatid ang nangyayari. Kaya, ang sabi sa Deuteronomy 16:18 hanggang 20, maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Talagang totoo, huwag nilang babalagtutin ang hustisya at dapat wala silang pinapaguran sa paghukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil nakakabulag ito sa marunong at matuwid. Marami pa rin matuwid at marunong, kaso'y nabulag. Matuwid na bulag. Ay bakit niya nabulag? Ay tinapara ng suhol, hindi makita yung tama at may nakatapal sa mata na suhol. Hindi makapagdesisyon ng tama sapagkat may tapal na kwarta sa mukha. Ay ang desisyon ay mali. Mali yung yung hustisya hindi nakuha. At makaka-influensya sa desisyon nila. 20. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lateng ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos. Jeremias 22:13. Kahabag-habag ang magiging wakas ng mga tao nagtatayo ng kanyang bahay sa pamagitan ng pandaraya. Alam ng mga tao eh? Yan yung iba. Yan yung ipiyado doon. Pinuha ng bahay. Mahirapan na kita kayo no? Kung galing lamang sa swindong yan. Alam ng mga tao? Karatayo lang. Dahil nakuha sa pandaraya. Sabi dito at naglagay ng mga silid dito sa pamagitan ng panlilinlang. Yung mga silid ay unique, moderno. Dahil sa panlilinlang, nakapagpalaki ng bahay, nakapagpatayo ng bahay. Unang Timoteo 6:8 hanggang 10. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Yung iba ay hindi nasisihan. Kahit nagbigyan mo ng kwarta, hindi nasisihan. Kahit noong unang panahon, kumakanta ng ating mga lulu at lula. May mga nilalang na hindi nasisiyahan at nahihiya kung dahot lang ang buhay. Ako lang, ang asawa ko ay gayon lahat. Pinabangalita. Yun na niyang aking magulang ay kunay gayon lang. Ay gayon lang napapahiya. Sinubukang mag-iligal. Ano, effective na. Maganda nga. Pag-iligal ang madali. Yan. Kahabag-habag. Dapat tayong kasihan kung tayo'y maging pagkain. Kahit hindi na maglalagay. Kahit sa bahay ka lang. Kung ikay may kinakain ko sa bahay, kahit hindi na magbakdo.
Ayos na yun. At ano, pananamit, kahit na wala akong cellphone na bago, basta may damit. Ayos na yun, mga kapatid. Ay, yung panahon namin na ito, ang damit, pang nagtitipid, bibili ng t-shirt na mahaba. Yung pangkuya, at lalagyan dito ng pagtindi. Pasok sa eskwela. Tipid. Mahaba yung binili. Tapos may pagtindi yan. Ay, ayos eh. Takbuhan din kami sa eskwela na yun. Dapat yung saya din ang buhay eh. Mag-uwi ang nakakan. Parang mission pa rin. Ay, parang din ang mission pa rin. Pero pinagtindi. Pag wala, binubog ko. Tinatalian naman dito ng lapis. Ay, ayos din eh. Walang pagtindi. Hindi ko na ay may pagkain pananagay. Yun yung iyong goal. Kasi yan ay universal need. Pagkain, pananagay. Pag may chikyan, dapat ikaw ay laging nakangiti. Yung tinakanta na mga bunagin, ni Jesus ang lahat sa buhay, kaya may ngiti, kaya may saga, kaya may tuwa, kaya may galak. Tayo dami ang pinagtalaman ng mga wakta at mga kamakanak kung saya. Sinama na pati mga pinsan. Sinama na sa isang kanta at sayang-saya na mga kapatid. Bakit? 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. Yung nagnanasang yumaman, mga kapatid, ilan lamang tao ang may kakayanang mabuhay ng masaya pag mayaman. Kung itong dami natin ito, at tayo'y pinayaman lahat, tayo na yung magiging marulungkot at magugulo at marakurak sa ating bayan. May mga mayayaman dyan na kaloob ng Diyos. Walang problema. May mga taong pinagkalubang yumaman. Pero yung naghangad, yung pag ikay yayaman, dapat ay normal. Ikaw ay nagtanim ng ampalaya, nakajakpat. 150 ang pakyaw at 150 ang kilo. Naka-1 million ka, yun ay normal. Pero ikay naghangad. Pag ikaw ay nag-aalat, parang ngayon ka, ikaw ay dadais sa tukso. Ikaw ay lalapit sa silo. Dahil yung silo, may pain yun na makakain. May extra. Yung iba, kahit alam ng may silo, ay pupunta. At tutupa-tupa din. Umahit pa, hindi na silo naman. Hindi yun normal. May mga sisilurin ka. Ikaw ay sisilawin ka ng pera. Extra. Dagdag. Maigirin. Kaya yung mga nai-scam, mga pangkaraniwang tao gustong yumaman. Kakaunti sa mayayaman ang nai-scam. Marahil ay 95% dyan ay mga mahihirap na gustong yumaman. Sasama sa ganyan, tataya sa ganyan, dalawa ba? Yung pananaluhan ay mahigit ng 1 bilyon. Ang dami ng tumaya ng palit-ulit at naglinis pa na ng mga bibili, hindi pa nabuburay yung luto. Naglinis pa na ng bibili sa pagkat. Tumaya siya ng 30 taya. Parang nanalo na. Nagpang lugar yung sakay sa jeep, pag-ulipit ang luto counter, taya. Baba, taya. Hindi pa naman natin ako nanalo na. Ipinanalangin ko naman na niya. Nanalangin na niya, bago tumaya. Kaya may mga kapatid. Nasisilo. Nabibitag. Nahuhulog sa tukso. At nasisilo sa bitag ng masama at ng mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatay at kapahamakan. Yes, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat
ng dalawang kasamaan. Tama ba kayo nabasa ko? Dalawang kasamaan? Hindi dalawa. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pag may mangyaring kasamaan, sinusunod mo yung ugat. Naku, ay pag-ibig para sa salapi ang sanhi. Pag-ibig sa salapi ang pinagmulan. Kung kayo ay nabubuhay ng masaya ng walang kwarta sa bangko, walang kwarta sa bulsa, ay kayo'y maparag mga kapatid. May mga tao naglalagay dyan sa mga bangko mag-iingat. Kaya nung magsara yung Bangko Pilipino, pinipililit ang nakapila. Sapagkat yung Bangko Pilipino noon ang patalastas, Bangko Pilipino. Subok na matibay. Subok na matatag ay nabangkaroke mga kapatid. Ay subok na yan. Nabangkaroke yung kanilang pera ay naro, yung pag-tuition ay naro, yung iba'y naka-time deposit. Dahilan, pag naka-time deposit ay mas malaki yung interest. Yung pera ay nasa bangko. Kahit sa madalang sulatan yung mga nagbabaw ng kwarta ang napapahamak, may mga parang na si Kristo sa pagbabaw ng kayamanan. Itong Pilipinas, ang tawag dito ay Bangko de Oro, sapagkat yung mga buros, yung panahon ng mga buros pa, mga nagtitirata dyan, mga inchik, ang namimirata dyan ng Spanish. Ang daanan ay Pilipinas, at dito nila binabaho yung kanilang mga kayamanan sa Pilipinas. Nang pumunta dito yung mga Hapones, kayamanan ng 40 bansa na nalusot ng Japanese na ibaon nila sa Pilipinas. Kaya tawag dito ay Bangko de Oro. So kung lalakad kayo dyan, ay mag-iingat ng mga kapatid ako ito may kansahin, nahulog pa ako sa butas. Ako'y nasa gubat ay nahulog ako sa butas. May nag-treasure hunter pala. Ay damuhan na. Kaya ako'y nahulog sa butas. Kaya hindi mga tao nagpapalong kayo ba? At yung iba, hinihingan mismo ni Satanas ng anak na kapalit ay nagbibigay ng anak. Yung mahirap na mag-anak, may nagliliyag na bahay, pinuntahan nila, nagpunta ka na ninyo, kinausap sila ng demonyo, ito ay itong tapayo na dito, ibigay mo yung 4 mong anak, ibigay na. Binigay na. Kasi sobrang yaman. May 4 na anak may nag-iwang isa. Masasaktin, naging masasaktin yung isa, namatay din. Yan yung mga naghahanap ng bata. Kahit makipagkasundo sa kamatayan, lumaban lang ng hanap ng lumaban. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung ulitin ko, sabi ng Panginoon, para mawala natin mga problema, makawala tayo sa mga tukso at mga sino, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa. Sapagkat dito ay nagsisipanira ang mga kalawang at ang tanga at nagsisipagnako ang mga pagnanakaw. Yung problema mo kapag nagtipong ka ng kayamanan sa lupa, ang una mong problema ay kalawang at tanga. Mga ka, namumuyap na yung kwartang yan, lalo na kung yung papel. At bukod pa dyan, maraming magnanakaw. Maraming magnanakaw. Sabi ng tayo, kung hindi bagkos, mga tipong kayo ng kayamanan sa langit. Palagay ko naman, pag naabot pa ng magnanakaw yun. Pag naabot pa ng akyat langit lang. Wala nang akyat langit lang, akyat bahay mayroon. Pero yung akyat langit lang, wala. Kaya sabi na tayo, doon kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sabi ni Pablo, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na yan ang mga mabubuting gawa. Yung kanyang mabubuting gawa na yan yung pinong lino. Magandang tela na ginawang damit ng mga banal. Yung kanilang mabubuting gawa. Hindi niya kasi mananakaw yan. Hindi yan niya masisira. Sabi ko na tayo, kinainan niya. Sapagkat kung sa laro ng iyong kayamanan, doon laro ng iyong puso. Kaya kung
kayamanan niyo nasa langit. Ang puso ninyo naroon araw-araw. Abay, inuupiran tayo ng Panginoon ng maligayang buhay. Huwag maghangad ng kayamanan. Kung yumaman ka ng natural, ayos yan. Magtipon ka ng kayamanan sa langit. At kapag nagtipon ka ng kayamanan sa langit, ikaw ay gusto mo nang makita yung kayamanan mo. Ikaw ay gusto mo nang makapag-withdraw ng kayamanan sa langit. Pagdating sa langit, makikita mo yung tubo ng iyong kayamanan. Na kapag ligtas pala ng isang tulisan, nakapagligtas ng isang pagnanakaw, nakapagpagaling ng maraming sakit ng iyong kayamanan. At mismo yung natulungan ay naging kayamanan mo sa langit na yun sa walang hanggang buhay ang pagpapasa sa iyong puso. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.